Hello mga beshi! Welcome back to another vlog. Again, ano lang to. Yung mga vlogs ngayon, mga ano na lang, mga walang kwenta, charis. Mga random na lang talaga dahil mga random things na naiisip ko or every morning kapag nakaupo ako dito sa aking sofa. Sofa talaga. Isang two-seaters na sofa. By the way, itong sofa na to, wala sana akong balak na bumili ng sofa. Kaso, every morning, naghahanap ako ng mauupuan aside from doon sa aking chair na parang little chair and doon sa aking parang dining table / working table na ginawa ko. Alam nyo naman na wala akong masyadong kagamitan dito. Napaka-simplistic ng bahay na as in to the highest level. Itong couch na to, nabili ko ata for a very good price. Brand new siya nung nabili ko. In which, nagsisisi din ako na bumili ako ng brand new kasi merong mga $40-50 sa marketplace. Kaso, syempre, iba pa rin pag brand new, maray nyo may mga surot na or may mga bed bugs na. Alam nyo naman dito sa Amerika, common yung may mga bed bugs, diba? So, itong, ano na to, nabili ko ata for $150, ganyan, discounted, nakasama, $150, $160, two-seaters na couch. So, two-seaters lang. Kasi wala naman akong kasama dito sa bahay unless meron akong kaulayo. Charis! Joke lang yon. Behave ang lola nyo dito. Charis. Ayan. Etong sofa na to ay two-seaters lang. $160 ko nabili. Nung bago pa lang ako dito sa Jumerica. At bagong lipat dito mismo sa aking bahay. So, ayan. Punta na tayo doon sa topic, mga inday. Ang dami pa rin naglulungkot-lungkutan. Ang dami pa rin mga depressed hanggang ngayon at hindi matanggap yung priority date. Yung parang, ayoko na mag-Amerika. Ayoko na. Gusto ko nang it's time na ba para sumuko sa aking American dream. Nakakaloka, mga inday. Okay. Aray ko. Nagkaroon na ba kayo ng parang stiff neck tapos kumunek sa ulo ninyo? Charis. Una sa lahat, paulit-ulit ko na tong sinasabi sa inyo, ang daming nag-antay ng for more than 10 years, 9 years bago sila makarating dito sa Jumerica. Nung mga line na 2006, 2007, 2008 yung application. Tapos nakarating lang dito sa America nung mga bandang 2015, 2016 na. Kasi nga, dun nag-start na bumalik yung priority date at, nag-open ulit yung Amerika ng mga bandang, I think, 2018 or 2017 nung naka 2 years na ako sa Saudi. So, yun. Huwag kayong masyadong, atat. In short, na pumunta dito sa Jumerica. Kasi marami pa kayong challenges na bubunuin. Marami pa kayong time na bubunuin. Enjoy the ride papunta dito sa Jumerica. Okay? Value your time. Value your, yung mga memories. Cherish the memories. Cherish the memories na kung saan man kayo ngayon. Kung nasa Pinas kayo ngayon, go for travel. Alam ko, hindi maiintindihan ng mga married or yung mga couples na medyo hindi naman nabiyayaan ng bonggang-bonggang finances or yung parang magandang trabaho while nag-aantay ng kanilang PD. Pero para sa mga single at wala namang masyadong responsibilidad, maraming time, go for travel. Value your time, mga inday. You cannot get more time in this world. Well, aside from money, you can always earn back money. But the time that you have lost already will never be back to you. Hindi mo na yan magigain ulit. So, always make it a habit na to balance everything. So, yun nga, back to the priority date. Nakakaloka. Huwag nyo nang isipin yung mga priority date na yan, mga inday. Mag-focus sa inyong trabaho. Mag-focus sa kung ano man yung meron kayo ngayon and be grateful.
nakakaloka. Kasi hindi lang naman nagtatapos yung pangarap ninyo pagdating nyo dito sa Amerika. Diba? Bongga! Talagang matagal yung antay nyo, day. Lalo na yung mga kakapile pa lang ng priority date or yung parang kahapon lang na-file yung priority date. Tapos, nung lumabas yung visa bulletin ngayon, depress-depress na ng mga lola nyo. Nakakaloka kayo, ha? Kakapile lang, tapos biglang madidepress. At yung mga tao na nagtitake ng, magtitake pa lang ng NCLEX, don't be discouraged by the priority date, mga Inday. Huwag niyong i-delay ang inyong NCLEX RN examination just because umatras palayo yung priority date. No, wag niyong gagawin yun. Because pag yun ang ginawa ninyo, mas lalo kayong mag-aantay ng matagal. Take it now. And then once you pass it, pak! O, diba? Tuloy-tuloy na kayo dito sa Jumerica. Sa mga nagtatanong pa rin sa akin, mga beshi, mga Inday, kung sulit ba daw yung pag-transfer ko dito sa Amerika, ayan, paulit-ulit kong sasabihin, mga Inday, sa inyo. Paulit-ulit kong hindi ko sa dinedepen yung pagsistay ko or paglipat ko dito sa Jumerica. Financially wise, yes na yes. Sulit. Okay? Maraming mga struggles, marami akong mga mga challenges, especially sa mga coworker ko. Not just sa mga coworker, pati sa mga patient na kinaharap. Pero hindi pa rin yun mapapalitan yung stress ko na dinanas ko din sa Saudi Arabia. Kahit saan ka man pumunta, may stress pa rin. Marami pa rin mga pasyente ang bastos, pero at least dito, kaya mong makipaglaban. Although, paulit-ulit ko ring sasabihin na sobrang nakaka-stress ang bedside. Kasi kahit meron kang karapatan na makipaglaban dito sa Amerika, nakaka-stress pa rin ang makipaglaban, day. As in, nang paulit-ulit at araw-araw kang nasa bedside na nakikipaglaban. Kahit alam mo na kayang-kaya mo silang sagot-sagutin. Hindi ka tulad doon sa Saudi Arabia na parang, as in, wala kang karapatan. Diba? Kung hindi, the next day may flight ka na at chogi ka na, day. Diba? Dito sa Amerika, at least naman, meron kang konting karapatan na makipaglaban sa pasyente. You can even tell them that, for example, binabastos ka na nila. Okay, ma'am, if you're not gonna treat me with respect, you're free to leave now. O, kaya mo ba yung sabihin sa emergency room sa Saudi Arabia? Diba? Hindi. Or else, tsugi ka later kapag naabutan ka ng TL, charge nurse, or kung sino mang nurse manager ang meron ka. Imagine, pwede mo silang sabihin na, if you will not treat me with respect, you can go ahead and leave this unit now. Unless naghihingalo. Maintindihan nyo naman yun, diba? Kung naghihingalo tapos sasabihin nyo, ay, lumayas ka dito, day! O, diba? Ikaw naman yung day. Beshi, ikaw naman yung madidemanda, day. Pero kung pupunta ng ER, tapos nasugatan lang yung kamay, na prick ng karayom, or kung ano man, diba? Pupunta ng ER ng ganon, tapos magwawala-wala doon, tapos mumurahin ka, ayun, pwede mong sabihan ng, if you will not treat me with respect, you can leave now. Diba? Unless, gwapo yon, sasabihin mo na, ay, sir, if you will not treat me with respect, I will close the door. Chinese! Diba? Babuyan. Charis. Coffee is life. Anong oras na ba? Ay, ano na. Sana hindi ako ma-TSA ngayon, mga inayupak. Patawag pa naman ng maraming staff ngayon, dahil.
lang. Message ko yung ano ko. Alison Edie. Teams. Ayun na nga mga Inday. I pick up in Teams 12. Nag-pick up ako dahil pero ano lang 10 hours. Konting ano lang. Ayun, nag-pick up ako pero konti lang. So, alam nyo na, bigla akong nag-pick up. O, alam nyo na, diba? Pag trip ko mag-pick up, pick up ako. Pero ano lang, yung hindi naman sagaran, kasi nga off naman ako. Imagine niyo guys, isang araw lang ako ngayon papasok, tapos tomorrow off na naman ako, tapos after tomorrow off na naman, tapos isang araw lang, kaka-off ko lang. So, sayang ang pera. Maski konti lang, 'di ba? Pick up tayo ng onte. Pero wag naman yung sasagarin, 'di ba? Onti lang. Charis-charis. So, ayun na nga mga Inday, back to the yung buhay dito sa Amerika. As in, mga Inday, huwag kayong magmamadali kasi pagdating nyo dito, marami pa kayong struggle na kakaharapin. As in. 'Di ba? Yung buhay nyo dito ay, pagdating nyo dito, hindi basta hihinto yung mga problema on your day one ng pagkarating nyo dito. As in, first 6 months will be a struggle. Okay? And chaotic situation for you. Chaotic situation. Ayun. Hindi siya hihinto mga Inday. So, kailangan nyo pa rin maging parang habaan yung patience. Kasi nga, pagdating nyo dito, rampakels. For the first month, yes, napakasarap ng feeling for the first month until you get your green card. As in, yung parang sabi, ito na to, American dream is real. Yes, American dream is real. On your first day, you are a permanent resident. EB3 immigrant kayo, 'di ba? So first day pa lang kasi ang magiging marireceive niyo yung green card ninyo after 3 weeks, after 4 weeks, pero yung effectivity ng inyong green card will be on your first day. Makikita niyo yan sa inyong green card. So, kapag green card holder kayo, marami kayong mga benefits, 'di ba? Marami kayong pwede kayong magpalipat-lipat ng trabaho, career, hindi lang puro nursing. Tapos, pwede kayong lumabas ng bansa anytime and then come back to the US anytime if you want to. Wag lang tatagal yung isang single trip ninyo for more than 6 months. And pag more than 6 months kayo, I think when you come back, you will be questioned at the border. So, it will be at the discretion of the immigration officer if they will allow entry for you if you have good reason. Okay? So, nasa kanila na yun kung papapasukin pa rin nila kayo. If you stayed outside of the US for more than 1 year without informing the USCIS and applying for a re-entry permit, more than 1 year na wala kayo, it could only means or signify that you have already abandoned your green card and wala na kayong karapatang bumalik. But you can stay, believe me or not, you can stay in the United States for more than 2 years outside of the US and then come back with your green card for as long as that you apply for a re-entry permit. Okay, again, for as long as you apply for a re-entry permit.
Okay? Outside of the US and then come back for as long as meron kayong re-entry permit. I think mag-a-apply kayo nun. I-apply nyo yun, guys. So, yun lang mga Inday. Life updates, life vlogging. Diba? Ano lang, puro mga encouragement lang. Alam nyo naman yung purpose kung bakit ako nandito sa camera na to, kung bakit ako nandito sa YouTube. It's for me to encourage and show that life here in America is not too bad para hindi nyo i-pursue ang inyong American dream. Diba? Puro mga ano lang to, mga words of encouragement and sometimes travel itong ano ko, nursing YouTube video channel, kumbaga. O siya, sige na mga Inday, dito ko natatapusin itong video na to. Meron bang mga nagpapa-shoutout or merong mga pending question na meron dito? Tingnan natin kung merong mga question tayong mababasa. Let's see. Haven't responded. Okay, merong nag-comment dito na meron daw siyang OAT and meron na siyang visa screen certificate ano ba to? Accepted ba to as a proof of English to endorse my license, New York license to Ohio? OAT is not acceptable. Okay, for license endorsement sa Ohio. The only thing that alam ko na inatanggap nila for license endorsement is IELTS and PTE. Okay. But as far as I'm concerned, nung nag-apply ako sa Ohio Board of Nursing for my license endorsement from Illinois Board of Nursing to Ohio Board of Nursing, I only submitted the visa screen certificate. I don't know if that is enough for now. Kindly contact the Ohio Board of Nursing about this matter. Ayan, wala naman masyado. Thank you lang sa patuloy na mga patuloy na nanonood ng mga videos ko, patuloy na mga nagsasubscribe pa rin at hindi nag-unsubscribe. Ayan, here. Anong requirements? Okay, ito pa. Ito, matagal ko nang inaano kasi parang marami nang na-i-inspire to visit Saudi Arabia kasi nga first, may mga murang ticket sa Saudi Arabia ngayon. Marami na rin na-inspire na mag-layover sa Saudi Arabia na nag-PM sa akin. Oh my God! Nakakaloka kasi nga ang Saudiya, todo promo. O ayan, baka maubusan na ako ng promo day at kayo na yung makaano talaga day. Pagdating sa akin, wala nang promo day kasi ubos na yung seat day. Charis, joke lang yun. Imagine niyo guys, $700 round trip na yon. Kung malapit kayo dito sa mga sa nililiparan ng Saudi like JFK, IAD, tsaka Los Angeles. Pero maraming promo flight sa New York, JFK, tsaka sa Washington DC, Dulles International Airport. Itong dalawang airport na to, kung malapit kayo dito, gosh, guys, $700 lang round trip. Washington to Manila or JFK to Manila with layover in Saudi Arabia. O, diba? Bonggacious. O siya, sige na mga Inday. Ay, yung pala, requirements sa green card, requirements sa pagpasok sa Saudi Arabia. Isa lang, tatlo lang, passport nyo, green card ninyo, tsaka yung pambayad ninyo, which is $120. Hindi yun single entry, multiple entry visa for 1 year, up to 90 days of stay. O, diba? Hindi siya 90 days per stay, pero 90 days per year. In short, pwede nyong hatiin yung 90 days na yon in a 3 stay or 4 stay sa Saudi Arabia. So, kunyari, stay kayo ngayon ng mga 10 days na naman sa next trip nyo, 10 days. Hindi ko naman sinasabing ubusin nyo yung 90 days sa Saudi Arabia, mga Inday. Pero sulit na yun for $120, multiple entry visa sa Saudi Arabia. O, diba, bongga? You don't have to get
a visa before coming to Saudi Arabia. You can get your visa on arrival. Meron silang visa lounge before the immigration sa lahat ng port of entry ng Saudi Arabia. Especially sa Jeddah and Riyadh. O siya, sige na mga Inday, dito ko natatapusin talaga yung vlog na to, as in cut na die. Do marami pa akong sasabihin, pero next time na lang. O siya, sige na mga Inday, babush! You have a nice day. Bye-bye!